Hello, what is up? It's Tuesday, and you know what that means? It's now time for another VMX review, bold review, which is Tabu Tuesdays only on Harriet. And today, we're going to take a look at the sequel of Hibla 2. Para siyang reimagining more kaysa sa sequel kasi we got a new cast of characters here, pero may mga shoutouts sa dating cast or sa mga dating characters ng Hibla. And but the plot remains exactly the same. May mga iba't ibang setup lang, difference with the original Hibla. Okay, sa mga di nakakalam, Hibla was an early 2000s bold movie starring Rica Peralejo and Maui Taylor. Ito yung rise ni Maui Taylor as the number one Viva Hot Babe ng Viva nun. Okay. Her breakout movie back then was Gamitan. Tapos dito, pinair up siya with Rica Peralejo. Napaalis na rin, pasunset na rin si Rica nun. Ito yung huli niyang atang mature scene. Oh, huli niya to kasi alam ko mas nauna pa Tatarin eh. Tatarin was 2000-2001, I think. So, Hibla was really her last. Yun. And it featured Ricky Davao, who was very old in his age. At dito nagkaroon tayo ng meme or parang insider meme na si Tio Roman. Okay? Si Tio Roman yung karakter ni Ricky Dabao at siya yung, let's say, nakipagtalik kay Isabel, yung karakter ni Rica Peralejo dito. So, ayun. So, bakit nagtalik si Ricky Dabao sa si Rica Peralejo? Di ko nga alam na kayang gumawa ng ganun si Ricky Dabao eh. So it was really felt weird, and I think that is what made yung ganung sitwasyon, that's what made Hibla so memorable, yung karakter ni Tio Roman. Now, Hibla 2, we get to see Carla, which is a palindrome or parang minix up lang na letters for Clara. Clara si Maui Taylor, Carla si Alia Raimundo. And unlike na the Hibla 1 where it was the present meets the past, dito we see two presents, di ba? Who are Margaret Diaz and Alia Raimundo. Alia Raimundo is Carla, Jillian naman ang pangalan ni Margaret Diaz dito as a stand-in for Rica Peralejo's character si Isabel. So we got a new cast of characters here. Ayun. Ang gripe ko lang dito sa Hibla 2, it started all the way na nasa bati sila. Tapos naliligo ito si Margaret, si Jillian. Tapos, na-set up dito yung boyfriend niya si Dante. Dante, yung gumaganap sa karakter ni Lando. Okay? So, si Lando kasi yung lalaki. Okay? Sa buhay ni Isabel sa Hiblawan. Dito naman si Dante. Ginagampanan siya ni Giancarlo Espinosa. So, nagsimula dito sa daydream ni Dante na makipagtalik dito kay Jillian. Okay. So, una sa lahat, Jillian yung pangalan ng probinsyanang babae. I doubt na may mga probinsyana na ganun kasosyal yung pangalan. I think Isabel was a more rural, more Tohoku-ish na pangalan kaysa sa Jillian. Sana medyo archaic yung pangalan ng karakter ni Margaret Diaz, but sure. Sige. Okay? Sige. Fine. And I would have wanted, I think Alia's casting as Carla was spot on City Lady, Maui Taylor-ish, but I wish they could have gotten someone older to play the role as Jillian, just so we can meet the yung parang dati. Pero kasi yung gap ngayon eh. Yung gap kasi ng bold noon sa bold ngayon, layo eh. Yung bold noon, I think Reika was like the star for the 2000s, so it was a 2-year gap. Eh dito, pinamatanda na ano natin si Jamila Obispo, who got into showbiz 2005. Same as Sherry.
Yeah, yun. Well, it's a nitpick para sa akin pero sure. Okay? Sa panaginip lang ni Dante, daydream lang ni Dante na nakikipagtalik siya kay Jillian kasi si Jillian conservative just like how Isabel was. Then, para isa sa simple moments dito is nakipagtalik itong si Dante sa isang babae na di ko alam ang pangalan pero medyo bago siya. So nakipagtalik dito kasi nilasing siya ng babae. Which is I think should not be the case. Yung kaso dapat dito, Dante's first cheating incident should have been with Carla. Like how like how Clara's was the instigator, seduced Lando, so Lando would have cheated with Clara. I think it was just a director's discretion para hindi maging one-to-one pero kasi yun yung parang ano setup Parang naging useless to yung pandaraya ni Dante kay kay Isabel, ay kay Jillian dito. Oo. Kasi nandaya na siya before. At parang nagkaroon ng establishment na itong si Dante is not a loyal boyfriend kumpara kay Lando sa first film. Dumating si Carla at si Andrew. Carla have sex with someone with a bystander na malaki daw ang katawan. And Andrew is the fill-in for Tio Roman. Kasi, in a brilliant shoutout dito, nabanggit yung pangalan ni Tio Roman, he's dead. So, kung sino man yung Tio Roman dito, he got off-screen. So, I was hoping for a Tio Roman reunion, pero nakuha natin si Kuya Ando instead. Si Albi Casino. Yun. So, yung plot, umikot lang sa paglalandi ni Carla. Unang nilandi ni Carla yung tambay, tapos sunod si Jillian doon sa Batis, then they have less Sesbian Lex. Okay? Nagguntingan sila. Which is my favorite scene, mature scene dito. And then, nagpa siya si, na may basbas ng kanya nanay, si Jillian magpakasal kay Dante. Tapos, habol mode ng itong habol mode yung magkapatid na Andrew at si Carla. Si Carla gusto niya kasi matikman yung hotdog ni Dante. At si Andrew naman medyo nalilibugan kay Jillian kasi nakita niya utong ni Jillian habang yumuko. Oo. So, kailangan nila maghabol. So, ayun, inakit ni Carla si Dante. They did that whole scene pero mas social. Kasi nagtalik si Maui sa si Antonio Quintanilla nung unang pelikula sa Kubo eh. Dito Kubo rin pero may kama, may narinig ni narinig ni Jillian yung ungol, nakita niya nagtatanan yung kanyang mapapangasawa sa kanyang childhood friend. Lumapit siya kay Kuya Andrew na umuwi pala ng probinsya si Kuya Andrew kasi may mga nangungutang sa kanya. So, hinahabol siya. And then, ayun, nagtalik si Andrew sa kasi Jillian. Ang problema kasi dito, magkaedad si Andrew sa si Jillian. Kinda. Mas matanda siyempre si Andrew, pero halos magkasing edad. Yung age gap kasi ni Ricky Tamao sa ni Rica Perello, that word, parang di mo akalain na ganun katandang lalaki yung makikipagtalik sa isang Rica Perelejo, yung sa Hiblawan. Eh dito parang expected na eh. So, I would have worked it better if nag-hire sila ng mas matandang lalaki. Kung binalik nila si Jay Manalo o si Alan Paul para sa role ni Andrew. Pero, yeah eh. Kuya Andrew eh. Hindi na binalik si Tio Raman eh. Which kinda hurts the movie in some sort of way. Yeah. And anyway, once we go back to the essentials of this movie, pupunta tayo sa ending. Ang ending nangyari is, yun nga, hinahanap siya ng mangungutang. Sinugod ni Dante, kasi nalaman niya na unahan siya ni Andrew sa pagtikim ng kipay ni Jillian. Sinaksak ni Andrew itong si Dante. Tapos, tumakas si Andrew, binaril si Dante sa ulo ng mga riding in tandem. So, yun. Mas dramatic yung unang hibla. Okay? Kasi namatay sila parehas sa sunog.
parang nabilugan naabutan sila ng sunog, nagsusuntukan sila sa gitna ng arena ng sunog, ayun. Ang magandang touch dito is nung ginahasa ni Dante itong si Carla, sa unang pelikula kasi ang umaayaw ay itong si Lando. Dito naman na umaayaw si Carla. Ayaw ni Carla kasi kaibigan niya si Jillian. She talks about the power of friendship. And I think it just made Dante's manyak-ism. Kasi medyo manyak kasi Dante kasi sa unang point na pelikula, nakipag-nandaya na siya eh. So, umabot dito ang kamanyakan ni Dante, yung in-establish ng pelikula, at ginahasan niya itong si Carla, sinaktan niya. Which is the same outcome nung second scene nila ang Antonio Quintanilla at saka ni Maui Taylor. Yung nasasaktan si Maui kasi ginahasan na siya ni Lando dito. Pero si Lando yung ayaw noon mandaya kay kay Isabel eh. Parang napuwersa niya saktan through segs itong si Clara sa unang pelikula just to make a point. Dito, ayaw talaga ni Carla na eh. Tapos, manyak talaga si Dante. Ayun, as umalis na si Carla, mag-isa. Sabi niya, kung gusto niya umuwi ng Maynila, punta daw siya sa kanila. Ayun. That's Sibla 2. What did I think? As a sequel, as a remake, what do you call it? I think Hibla 2 is weak. Oh my god, how many Alia Raimundo movies are here? One, two, three, four. Yeah, there's too many weak Alia Raimundo movies. And I couldn't even count. Na, na di ko rin masabi bakit. Yan. So, yeah. Bawi-bawi na lang, Aliyah. At least, mas not the turn on pa ako dun sa dun sa ads yung Ali Raimundo BMX Club. Ayun. Okay, if you like this review, pakilike na lang po yung video, subscribe to the channel, hit that bell icon for more of your bold review dito sa Tabu Tuesdays only on Harriet. This is your boy Harriet, the God Gamer himself. Thank you. Goodbye. Peace. We're gonna review Helena next, and that's on Friday. Nilalagdat ako eh, so pasok ba ako ngayon? Okay. Bye-bye.